piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw pong muli at welcome po sa araw-araw na pagpapala. Tayo po muna'y manalangin para po samahan tayo ng Panginoon. Aming Ama, salamat po sa araw na ito na kami po ay muling magbubulay-bulay na iyong salita upang muli ay makatanggap ng iyong pagpapala, Panginoon. Salamat po, samahan niyo po kami, tulungan kaming maunawaan ng iyong salita at hayaan niyo po na ito ay magsilbing encouragement sa bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Tunay nga na tayo po ay patuloy na binubuhusan ng Panginoon araw-araw ng pagpapala. Minsan po ako po ay naghahanap ng verse tungkol po sa pag-edad. At natagpuan ko po ang Psalm 71. At ang kanyang titulo po ay Psalm of Old Age. At kadalasan po, ito po ay ginagamit ng mga encouragement sa mga may edad na. Pero habang binubulay-bulay ko po siya, ay nakita ko na hindi lang pala para sa may edad ito. At kaya pala sila nagkaedad ng maayos ay dahil sa pagsama ng Panginoon. So, isa-isahin lang po natin. May mga ilang verses lamang po tayong dadaanan. At makita natin na, ay hindi lang po ito para sa mga may edad. Yung mga senior citizens. Pero ito po ay isang napakagandang salita ng Panginoon para sa iyo, sa akin, at sa lahat ng nagtitiwala sa Panginoon. Diskubrihin po natin. Sabi po, sa una po ay makikita natin yung sa verse 1 to 3. Basahin po natin. Ako po ay bumabasa sa The Passion Translation. Sabi po dito, Psalm 71. Sabi po sa verse 1, Lord, you are my secure shelter. Don't ever let me down. Let your justice be my breakthrough. Bend low to my whispered cry and save me from all my enemies. Verse 3. Sabi po ng verse 3, you are the only place of protection for me. I keep coming back to hide myself in you, for you are like a mountain cliff fortress where I am kept safe. Alam niyo po, ang Panginoon ang ating protector. At kung hindi naman niya iniingatan ang kanyang mga anak, kung hindi naman niya iniingatan sa kabataan ang mga nagkaedad na, ang mga senior citizen, ay hindi rin po nila ma-enjoy ang buhay ng senior. So, ibig sabihin, tayo po na iniingatan ng Panginoon sa ngayon. Tayo po na nakakaranas ng protection ng Panginoon sa ngayon. Ibig sabihin, ihinahanda din po niya tayo sa isang masayang pag-edad. Ang sarap isipin na pinuprotektahan tayo ng Panginoon. Sabi po sa Psalm 91, di ba? Long and satisfying life. Yun ang kanyang inilalaan sa iyo at sa akin. At nais niyang maranasan natin ito, long and satisfying life. And so how can we experience this? Because God is our protector. Sabi po sa Psalm 71 verses 1 to 3, makikita natin dito na iniingatan tayo ng Panginoon. Napansin niyo po ba na minsan madidisgrasya ka na pero bigla kang ililigtas ng Panginoon? Minsan, meron kang mga hindi sinasadyang aksidente, freak accident. Minsan, nakakaranas ka ng mga, nakakaranas tayo minsan ng mga freak accident. Pero, makikita mo pa rin na despite of that, the hand of God is in us. Iningatan pa rin niya tayo. There was a time na ako po ay explorer po kasi ako. Mangyayat po ako ng puno. At bata-bata pa po ako noon.
At medyo mataas po yun, halos parang nasa second floor na yung taas nung puno na aking inakyat. At nung bumagsak ako, nagulat ako na yung pagbagsak ko ay very slow at hindi ako masyadong nasaktan. Now I realize why. Because God is my protector. Dahil gusto niyang marating ko ang edad na ito at marating ko ang pagiging senior at mararanasan ko ang long and satisfying life that God had promised. Kasi iniingatan niya tayo sa lahat ng panahon. Let us be grateful for that. Let us thank God for that. At wag din natin kakalimutan na kapag tayo paggising natin sa umaga, i-apply natin ang blood ni Jesus. At pag himlay natin sa gabi, ay magpasalamat tayo kung paano tayo iningatan ng Panginoon. Dahil siya ang ating tagapag-ingat. So, ibig sabihin, talagang nais niya na marating natin yung edad, yung full age na nakalaan para sa atin. Amen. Wow. Kasi sabi niya sa verse 3, "You're the only place of protection for me." Talaga namang ang Diyos, He is the safest place that we can ever be sa presensya ng Panginoon. So kung tayo po ay natatakot, if we think we're troubled kung ano ang pwedeng mangyari bukas, pwede po tayong magpunta sa kanyang presensya, manalangin upang maranasan natin yung security na alam natin na tayo ay puprotektahan, iingatan ng ating Panginoon. Amen? So ano pa po? Sabi po dun sa verse 6, sabi niya, 6 to 7, "It was you who supported me from the day I was born." Imagine, wala pa nang ipanganak tayo, ay iningatan na tayo. Marahil may kanya-kanya po tayong experience. Siguro sasabihin nyo, hindi mo lang alam, Pastora, ako, grabe ang naranasan ko sa kamay ng mga tao habang ako'y bata. Yes, pero iningatan ka pa rin ng Panginoon para makarating sa edad mo na meron ka ngayon. Wow! Siya daw ang nagsusupport sa atin. From the day I was born, loving me, helping me through life's journey. Ganito niya tayo sinusuportahan. Minamahal, tinutulungan. You made me into a miracle. No wonder I trust you and praise you forever. Many marvel at my success, but I know it is all because of you, my mighty protector. I'm overflowing with your praise for all you've done, and your splendor thrills me all day long. Grabe. Yung splendor ng Panginoon. Ganito niya tayo niingatan all day long. Now that I am old, don't set me aside. Yes, God is the miracle worker in our life. We are proof of God's miracle. Ang buhay po natin ay pruweba ng miracle ng Panginoon. Siya po ang gumagawa ng himala. Yes, kapatid, if you need miracles, gagawa ng miracle ang Panginoon sa buhay natin. Yes. Sabi doon, siya po ang miracle worker sa buhay natin. Siya ang nag-iingat. Siya ang sumusuporta. Sinusuportahan niya tayo sa pamagitan ng mga miracles. Sabi po, verse 14, "No matter what, I'll trust you to help me. Nothing will stop me from praising you." Yes, ito po dapat ang maging response natin. Nothing should stop us in praising God, in worshiping God, in giving thanks to God. Dahil tayo ay pinoprotektahan niya at tayo ay ginagawa niya ng miracle sa araw-araw. Sabi po sa verse 15, I couldn't begin to count the times you've been there for me. Yes, siya po ay laging naririyan para samahan tayo. At sabi niya, with the skill of a poet, I'll never run out of things to say about how you faithfully kept me from danger. I will come out. Ito po yung mga sinasabi niya kung paano siya iningatan. Because God is our protector and He is making miracle in our lives.
Pero hindi lang doon. Verse 17 says, "From my childhood, you've been my teacher." Yes, tinuturuan din po tayo ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng wisdom sa lahat ng ginagawa natin. Dinaragdagan niya ang ating mga karunungan. Paano? Bakit? Para lalo po tayong maging ma-encourage na magtiwala sa Kanya. At ito po ang dahilan kung bakit tayo iniingatan ng Panginoon. Verse 18. Sabi po dito, "God, now that I am old and gray, don't walk away. Give me grace to demonstrate to the next generation all your mighty miracles in your excitement." Yes, kapatid, ikaw po at ako ay may obligasyon sa next generation. Let us share to them, let us tell them the goodness and the greatness of God sa buhay natin. Kaya niya tayo iniingatan, kaya siya gumagawa ng miracle sa buhay natin upang meron po tayong maibahagi sa mga next generation. Upang sila man ay maglingkod at magpuri sa Panginoon dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin. Amen. Kaya po patuloy po tayo magtiwala sa Kanya. Dahil hindi po niya po tayo pababayaan. Sabi niya dito, "Now that I am old and gray." Yes, lahat po tayo parating doon sa punto na yon. Tatanda? Yes, tatanda tayo. Pero ang maganda, tatanda tayo ng iniingatan ng Panginoon. We can experience this long and satisfying life because God is our protector. He is our miracle worker. And He is teaching us as we grow old para maituro din natin sa susunod na henerasyon. Amen. Praise God. You are blessed, kapatid. Tunay nga na yung mga nararanasan natin, marami pang ipaparanas na mabuti ang Panginoon. Sige po, manalangin po tayo. Aming Ama, marami pong salamat na kami po ay tunay nga na pinangakuan mo ng long and satisfying life. Ikaw yung nag-iingat sa amin, ikaw yung nagpo-protect sa amin, ikaw yung gumagawa ng miracle sa amin, sa buhay namin upang, Panginoon, as we age, ay natututo kami. Salamat po, Ama. Patuloy ko pong binibless ang mga taong nakatunghay, maging ang kanilang mga pamilya. Nagdideklara po ako ng kagalingan, ng kapayapaan, ng kagalakan sa bawat tahanan. Salamat po, Ama. Ikaw po ang maluwalhati sa buhay namin at tulungan mo po kami na patuloy naming makita ang iyong kabutihan sa buhay namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Pagpalain po kayo, patuloy po tayong tumunghay at magkita-kita sa araw-araw na pagpapala. God bless you po.